Hello mga ka-farmers, good afternoon. Andito na naman po tayo ngayon sa aming munting farm. Although hindi pa naman masasabing farm dahil undeveloped pa, pero i-claim na natin. Kasi kapag may mga pangarap ka nga daw, claim it before you even start para sa ganon magkakatotoo siya. So ngayon inaayos ulit ng father ko yung mga pilapil sa may parte ng batis para sa ganon ay maiwasan yung erosion. So mas mabuti na yung handa kaysa yung sakalang tayo gagalaw kapag andyan na yung So for the upcoming rainy season kasi minsan mataas din ang tubig dito. So dahil itong father ko yung partner ko sa mga activities na ito sa aming fish pond, yan, naayos niya. So actually this is the first time na naging partner kami na wala siyang mga masyadong reklamo. Dahil unang-una isa ang pag-aalaga ng tilapia sa kanyang mga passion. So ayan yung ating mga maliliit na tilapia, gumagalaw-galaw sa tubig. Ayan. Ayusin niya yung pilapil doon sa part na yon kasi baka biglang lumakas ang tubig, agusin ng malakas na tubig yan, nako, baka mawala lahat nitong ating pinaghirapan na mga tilapia. So usually ang rainy season starts during May and usually it lasts until the end of the year. So sa ngayon medyo dry season pa, kaya nakakapunta-punta pa ako. Pero I doubt kapag nandyan na yung malakas na ulan, baka hindi na ako makapunta rito. But still hopeful pa rin tayo na makapunta-punta tayo dito. So ayan, naglalagay siya ngayon ng mga poste. Sa Ilocano tinatawag namin itong mga pasok. Hindi ko alam kung ano naman ang tawag sa Tagalog. Para din yan, parang yan din ang magsisilbing support ng mga slab. Tapos yung slab naman doon lalagay yung mga lupa para sa ganun medyo flat din siya sa part na yon. So kapag napatag tong mga to, gaya nito dyan, tapos doon, most likely makakaikot-ikot tayo dito pagdating ng araw. So kapag maganda yung ROI ng ating activity na ito, most likely we will add or we will increase our capacity to produce here. So instead of 5,000, makagagawa tayo ng another para sa another set of 5,000 ulit. So marami pa namang spaces dito. Diyan, pwede pa tayong magpahukay dyan. Pwede pa doon sa bandang taas. Yun, nandun naman yung nanay ko, naglilinis siya sa aming mga rambutan. So itong mga magulang ko na ito, parang opisina na rin nila tong aming bundok. Usually kapag maayos naman ng pagpapalaki sa tilapia, mga 3 pieces to 4 pieces ang isang kilo. So most likely aabot din to ng kung maganda yung, sabihin na natin out of 5,500, makakaproduce tayo ng 1,000 kilos. So medyo naman, so out of 1,000 kilos, mga 1,200 siguro ang may papakain natin, o kaya 1,400 na
feeds. Pero let's say ano, kahit 1.5 sabihin natin 1.5. Kung 40 pesos ang per kilo, 1.5 times 40. So most likely nasa 60,000 ang expected na expenses natin sa feeds. So medyo malaki rin pala yung sa 5,000. Although those are just assumption naman, hindi pa natin sure. Sa ngayon ang naipapakain pa lang natin nasa 5 kilos pa lang yata na fry mash. Pero ayon sa mga experts, ayon sa mga napanood natin sa YouTube, at saka lang sila lumalakas kumain after 2 months to 3 months ganyan. And then yung 4 months. So yun yung ating budget siguro dito sa roughly 5,000 na tilapia na ito. Abot-abot siya ng 60 to 70,000. So titignan natin kung maabot natin yung 1,000 kilos. So pag naabot natin yung 1,000 kilos out of this 5,000 fingerlings, medyo maayos-ayos naman siguro yung ating ROI. So I am not expecting too much of this naman, but still we are hopeful na maganda yung ating pagsisimula. Ayon naman sa mga nakauna sa atin, sa mga mentors natin na nagtuturo sa atin sa pag-aalaga ng tilapia, ay medyo okay din naman daw talaga. Optimistic naman tayo sa ating project na ito. So magaan naman yung ating pagsisimula. So magiging okay naman siguro. So ayan, pinagpapatuloy ng tatay ko yung ano, si mama ko naman na yun, nag-iipon-ipon ng mga tuyong dahon ng mga rambutan. So meron pala akong citrus dito mga kapatid, mga ka-farmers. Yan oh, parang apat na puno yan. And then may mga suha din dyan sa bandang taas. So tignan natin in the near future kung paano pa yung magiging improvements ng ano nito. Siyempre hindi rin naman basta-basta mag-ipon ng another capital. So sa pag-i-start natin dito, na-withdraw natin majority ng ating stocks. Dahil pangit din naman ang merkado ngayon because of the trade wars between China and US. So nagpataw ng tariff ang US sa mga China products, tapos bigla namang nag-retaliate ang China. That is why a few weeks ago nagkaroon ng parang big drop sa mga Asian markets and the US market. So napaka-uncertain pa ng mga possible activities sa stock market ngayon. Kaya iwas muna tayo doon. But if you look at it in the long term perspective naman, mas maganda mag-invest kapag medyo mabababa ang presyo ng stocks. Isang issue din ngayon sa PSE, sa Philippine stock market, is that medyo oversupplied ang mga real property sa bandang Metro Manila. Maraming excess sa mga projects na hindi nabibenta ng mga real estate developers. Sa bagay, masyado rin naman kasing exaggerated ang mga presyo. Minsan without 10 million parang hindi ka makakabili ng mga property sa Metro Manila. Kung meron kang 10 million, mas magandang i-invest mo na lang yun sa mga province, and you can already enjoy life. Sa ngayon naman medyo subject, gaya nga ng sabi ko before, ang happiness kasi naman or financial success subjective yan. Depende kung paano natin titignan. So ayan, nakakatuwa ring tignan hanggang ngayon partners pa rin sila sa mga bagay-bagay. Mana kahit da
Man mabalain kar lawkan lang ti ko lawkan tuyo. Tas aje binugbog. Awon bati sayot ti ko nga mabaling gamitan. Mm. So ayun, pinag-uusapan namin kung paano kami magha-harvest daw sa asola. Kasi ang asola, mga ka-farmers, ay isang alternative para sa ating mga alaga. Pwedeng sa pato, sa kambing, sa manok, and then pwede rin sa mga native na baboy. And then, haluan lang natin siya ng konting darak para at least meron pa rin carbohydrates na necessity din naman sa pagpapakain ng kahit anong hayop. So yun lang muna for today mga kapatid, and we will continue our journey dito sa maliit naming farm sa mga susunod na araw. Marami pong salamat.